we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Babaeng gwardya nakuha og video nga mibunlot og pusil ato sa panaglali sa Cagayan de Oro City. Usa ka langyaw, sikop sa kasong child trafficking, upat ka babae naluwas. Walk for Justice. Gipaygayon alang sa namatay nga barangay kapitan ato sa operasyon sa otoridad sa Balabagan, Lanao del Sur. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Giaresto sa National Bureau of Investigation Region 11 ang usa ka 34 anyos nga foreign national sa kasong child trafficking sa Davao City. Upat ka mga babae lakip tulo ka menor de edad na rescue. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Mismong si NBI 11 Regional Director, Attorney Arcelito Albao, ang nanguray sa paglusad sa operasyon. Batok sa usa ka 34 anyos nga American national, sulod sa usa ka hotel sa Maa, Davao City sa reklamong child trafficking. Kini human nakadawat og impormasyon ang buhatan gikan sa Interagency Council Against Trafficking labot niini. Sa maong operasyon na rescue ang tulo ka minor de edad nga mga babae nga pulos 17 anyos ug laing 18 anyos nga babae. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kuha ang bahin sa suspect apan wala na kini mihatag og pahayag. Sir, how do you respond to the allegations against you? Maybe get a statement. When the DSWD interviewed the minor, ang sabi niyang isang minor de edad, boyfriend niya ito allegedly, ang foreigner, and pinapunta sila dito sa Davao para mag-meet up, and 1 week na sila sa Davao. Itong mga babae came from Davao de Oro. Nasayrang June 20 pa, nag-check-in ang suspect sa maong hotel. We suppose na siguro itong mga 4 na babae ay ginamit ng foreigner, hindi lang isa. Siguro silang 4 kasi ang daming condom sa pati sa basurahan. 2 days pa lang sila sa 2 days pa lang sila sa hotel, no, kung saan nahuli itong foreigner. Prior na nag-meet itong mga bata na na-rescue natin kahapon, meron pang ibang babaeng minor de edad din na kasama na nakikita sa hotel din kung saan siya nahuli. Nakuha usab daw gikan sa suspect ang recording device ug laptop apan ginasuta pa sa NBI 11 kung nalambigit ba kini sa pornography. Ang mga na-rescue nga minor de edad ana-ana sa kustodiya sa City Social Services and Development Office aron ipailawom sa psychosocial intervention. Mag-atubang og kasong child trafficking ug kalapasan sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law ang suspect. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa sa mga apektado sa panahon sa ting-init ang supply sa tubig sa Barangay Tungkalan sa Turil District sa Davao City. Atong kumustahon kung nasolusyonan na ba ang mga problema ilabi pa karong ting-ulan. Sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara, naalibiho na ang gibating kabalaka sa mga residente sa Barangay Tungkalan human nga nasinati na ang pag-ulan-ulan nga panahon. Kinapaningkamutan sa karon sa Barangay Council nga makita pa og laing source sa tubig aron nga 100% na ang tanang purok magkatubig. Kung daghan ang mabalakas sa matag muulan tungod sa posibleng pagbaha, apan dakong grasya ang ulan sa mga taga Barangay Tungkalan sa Turil District, Davao City. Sa kinaiyahan man god, pinaagi sa spring water o tubod, nag-agad ang supply sa tubig sa ilang tibuok barangay. Dakong problema nila ang panahon sa hulaw, labi na ni atong bulan sa Mayo, sanglit na ughan gayud matud pa ang ilang tinubdan sa tubig. Wala gid siya, murag krisis yun ang among tubig diri. Pasalamat lang ganin nga nag-udan.
makasalod-salod ni sa mga kwan. Asop. Karon naman nga time lang nga tig-init lang pud. Ana ra pud. Nga manghakot mi. Kung naiagas diri mo nalod. Na level 3, makasalod po sa level 3. Aminado ang barangay council nga mo'y nagmanage karon sa water system nga dugay na nga problema ang supply sa tubig nga paigo alang sa tibuok barangay. Na may gamay na bilin supply sa tubig pero mao lagi naay porsyon sa barangay nga walay tubig, napoy porsyon nga naay tubig. So ang uban adto dito nagkuha sa nearest barangay diri sa barangay Tagluno, napod sa barangay Alambre. Gani ning bag-ulang, nagbayanihan ang mga residente sa paguyod sa mga dagkong hose aron mahimong koneksyon sa bagong nakita nilang tinubdan sa tubig. Yan nangita big additional source sa bukid. So nakakita mig source dito, mo tong gipaagas ta mo karon. Nanata sa 75% nga kuan nga nanay tubig ang tungkalan. Ang walay tubig karon na porsyon lang sa purok 5, purok 4, purok 6, kana lang. Mihangyo na sabmatud pa ang barangay council ngadto sa LGU Davao og water drilling. Agig pagpaniguro nga mahimong stable na ang supply sa tubig sa ilang barangay. Sara, dugang sa barangay official nga pahigayon og laing hugna sa bayanihan aron nga mas daghang mga household na ang dunay koneksyon sa tubig. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Mitahan na sa kapulisan ang driver sa PUJ nga gisakyan sa pasahero kinsa minaog sa pedestrian lane sa Davao City ug mitabok. Hinungdan nga namatay ang driver ug pahinante diyang natusok sa kargang bakal sa gisakyang truck. Nag-public apology na among driver pinaagi sa Facebook page sa Buhangin Police Station. Nangayog pasaylo among driver sa publiko sa wa pagtuman sa balaod trapiko. Sa daan nag-interview sa Davao City Police Office ang driver pasakan og kasong pagsupak sa RA 4316 o Land Transportation and Traffic Code. Kinamduman nga niadtong June 25, nakita sa CCTV ang pagdaog sa pasahero sa pedestrian lane kinsa mitabok sa kalsada samtang naka-go signal pa. Hinungdan nga kalit may preno ang driver sa truck ug nadosdos ang kargang bakal ug natusok kini ug ang helper niini nga ilang gikamatay. Nagpatuma na og curfew sa mga minor de edad ang lokal nga panggamhanan sa Samal Island. Subay sa Executive Order No. 41, dili natugutang mogawas sa mga nag-edad og 18 anyos paubos, sugod alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Hinoon, dili lakip niini ang mga minor de edad nga kauban ang ginikanan o guardian kung dunay emerhensiya, klase o trabaho sa mong oras o kung pauli na gikan sa mga aktibidad sa eskwelahan, simbahan o civil-sponsored activities. Tumong sa mga kamanduan nga malikay ang mga kabatanunan sa mga aksidente o daotang panghitabo nga sagad mahitabo sa gabi. Giawhag sa LGU ang kapulisan ug barangay nga hugot kining ipatuman. Gimanduan sa mga ginikanan nga tutukan ang mga aktibidad sa ilang mga minor de edad nga anak. Kinamduman nga duha ka minor de edad nga lalaki ang gipusil patay sa Samal Island niadtong June 23 sa gabi. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 2,000 ka magbanay gikan sa 8 ka mga barangay sa Lamitan City, Basilan ang gibaha atol sa kusog nga ulan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video nga kuha sa usa ka netizen sa Lamitan City, Basilan, makita ang pagsaka sa tubig baha sa ilang panimalay diyang mibundak ang ulan niadtong Miyerkules sa gabi nga matud sa Pag-asa, epekto sa miaging low pressure area o Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa laing kuha sab sa laing netizen, dunay pipila ka kabalayan sa mong lugar ang gilunupan sa tubig baha. Gani, makita sab ang paglusong sa mga residente sa baha aron maluwas ang laing mga residente nga natrap sa ilang kabalayan. Gilayong nagpaygayon og rescue operation ang Lamitan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hinoon, walay naangol atol sa insidente. Dahil na-rescue din natin sila as early as 1 a.m. Nagsimula na kami ng rescue sa mga trapped residents hanggang 5 a.m. Sa tala sa CDRRMO Lamitan, miabot sa 1,881 ka magbanay
Gikan sa 8 ka mga barangay sa Lamitan City ang apektado sa pagbaha. Temporaryo silang evacuate sa mga evacuation center sa syudad. Gilayon sab silang gihatagan o ginabang sa lokal nga kagamhanan. Hinuon sa karon, hinay-hinay nang namalik ang mga apektadong residente sa ilang kabalayan. Pahimangno sa CDRRMO nga kanunay mag-igmat sa posibleng mga pagbaha matag dunay pagdaot sa panahon. Mag-monitor sila sa weather din sa amin para kung ano man ang mga announcement namin, makaano tayo ng mas maaga. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Bisa nahilis na ang low pressure area ug wala na ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ulanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao dala sa easterlies ug localized thunderstorms. Walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility sumala sa pag-asa. Apan makasinati gihapon og mga pagulan ang tibok naso dala sa easterlies ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon kung asa posible ang mga kusog nga pag-ulan sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Caraga, Davao, Barm ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa mga pagbaha o landslide, mga kapuso. Kapin 20 kabalay ang naugdaw sa sunog sa Davao City kaganinang buntag. Gilamoy sa kalayo ang kabalayan sa Puro 4 Suazo Street, Davao City pasado alas 5 kaganina. Ang pipila ka residente nagtinabangay sa pagpalong sa kalayo, samtang ang uban nag-ihay na sa pagsalbar sa ilang gamit. Sa investigasyon sa Davao City Fire District, nag-overheat nga charger ang hinungdan sa sunog nga miugdaw sa kapin 20 kabalay. Mukabat sa 1.3 million pesos ang danyo sa insidente. Padayo ng investigasyon sa kabumbiruhan sa sunog. Libuan ka mga residente sa Balabagan, Lanao del Sur ang nagkatapok ato sa Walk for Peace alang kay Poblasyon Barangay Kapitan Billy Jack Ogga. Human kini namatay sa gimong operasyon sa CIDG sa lungsod. Ani report. Nakasuot og puti og usa lang ang singgit sa libuan ka mga residente sa Balabagan, Lanao del Sur ngadto sa panggamhanan. Kini ang mahatagan og hustisya ang pagkamatay ni Poblasyon Barangay Captain Billy Jack Ogga. Si Kapitan Ogga namatay sa gihimong firearms bypass operation sa CIDG niadtong June 22 sa Barangay Upper Itil sa nasangpit nga lungsod. Matod ni Vice Mayor Edna Ogga Benito nga tulis og ambush ang nahitabo sa iyang igsuon human nga gituyo kuno ang pagpatay niini. Alegasyon sa Vice Mayor nga dili tinuod nga misukol ang kapitan rason nga napatay kini. Wala sab kuno kini nalambigit sa gun running nga mo'y gipasangil kaniya. Dugang pa nga nawala sab kuno ang kapin 300,000 pesos cash sa kapitan nga anaa sa iyang sakyanan. Ang importante maipaabot ko ang aming hinaing. Ang aming hinaing sa Balabagan. Ganito na ba ang gobyerno? Saan na yung serve and protect? Serve and protect among the PNP. Kasi PNP din yan. Nanawagan sab ang opisyal o ang mga nagsubong pamilya og tabang sa national government nga mahatagan og pagtagad og makabot nila ang hustisya. Sana umabot ito sa taas, kataas-taasan na special investigation ang ilalagay dito. Kasi gobyerno, alam ko gobyerno ang makakalaban ko. Kung hindi nagre-react yung ibang munisipyo sa ginagawa nila, akin hindi ko to palalampasin. Hinoon, nagpagawas na og opisyal nga pahayag ang CIDG sa nahitabong operasyon. Matod pa ni CIDG Director Police Major General Leo Francisco nga ilang ginaimbestigahan ang mong operasyon aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Nagsaad sab sila nga silutan ang mga personahe nga nalambigit sa operasyon o galing mugawas nga aduna sila'y kalapasan. Hinoon, gipanghimakak sa CIDG ang mga pasangil o pangpangdaot sa ilang organisasyon. Nagpaabot sab sila sa ilang pasubo ngadto sa nabiling banay ni Kapitan Ogga. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga kapuso, magsugod na ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Cash Siyahan Panalo.
Pwedeng magpadala og entry sa mga kapuso sa Cagayan de Oro City aron dunay chance nga makadaog og daghang papremyo. Magsugod na ang official sending of entries karong July 6, 2024 hangtod July 16, 2024. Pwede maghulog og entry sa GMA Regional TV station sa Cagayan de Oro City o sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilusan na ang gulayan sa paaralan nga usa sa mga programa sa Department of Education. Sa Bayugan City, Agusan del Sur, usa ka tulunghaan ang nananom og mga prutas ug gulay aron batukan ang malnutrisyon ug gibisita ni Vice President Sara Duterte. Ani report ni Kent Abrigana. Sumala sa Department of Education, dunay epekto ang malnutrition sa kabataan, maong dili makabaton og maayong edukasyon. One of the reason na ma-out of school, dili na interested ang mga learners to go to school because of hunger. Sa bahay nila wala sila proper food intake. Gani dunay gihimo nga lakang ang Salvacion Central Elementary School sa Bayugan City, Agusan del Sur aron batukan ang malnutrition. One of the projects sa DepEd gina-feed ang mga bata. So this is we believe na sa program na Go Negosyo to Garden to Table program, ang among school is one of the implementer of the program. And what we give them is the produce from our garden, and we make it a habit or naami ginabuhat sir nga feeding sa ila. Sa isa ka week maghatag mi sa ila og meal from the garden. Duna sila tanom nga fruit trees, mga gulay, sibuyas ug duna say livestock and poultry nga subay sa pinggang Pinoy nga dunay protina, gulay ug prutas nga gikan sa mga tanom sa eskwelahan. Diversified ang among eskwelahan sir, so we believe nga nagpakita gyud mi sir sa excellence nga makita pud sa Bayugan City. Lakip ang mga ginikanan sa mga bata ug 4-piece members ang nagapananom. Kasagaran sa ilang mga seedlings, livestocks ug fingerlings, mga donasyon gikan sa LGU. Gipakita usab sa mga bata ang ilang creativity sa pagbuhat og animal shape pots nga gama sa recyclable materials. Gani sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte, nagtanom sab siya og talong kauban ang ubang teachers. Matod kang VP Sara, tumong niya nga mahimong model ang tulunghaan sa ilang Garden to Table program. Amuaon ta ning partnership with Go Negosyo, gusto unta namo nga tudluan mi nila paun sa magnegosyo ang ato ang mga Parents Teachers Association para makadungag sa income dinha sa eskwelahan ay maka-augment pod sa feeding sa mga bata. Dugang sa bising nga ubay-ubay pa ang open spaces nga pwede pahimuslan sa mga eskwelahan pinaagi sa pagnegosyo. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Subling ipahigayon ang Ironman 70.3 sa Davao City karong bulan sa Agosto. Busa hugot na ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sa mong event nga tambungan sa mga athlete sa tibuok kalibutan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Ironman 70.3 is back sa ikatulong tuig niini sa Davao City. Karong August 11, 2024, dunay mga bagong set sa swim bike route kung asa i-feature ang Davao City Coastal Road alang sa 1.9 km swim. Magbike og 90 km sa MacArthur Highway ug balik sa Coastal Road
alang sa 21.1 kilometer run. When we chose the new course, we had to do all the entire checklist of where we're going to swim, where we're going to bike, where we're going to run. And in the swim, we have to check if the tide and current conditions are good on race day. And first and foremost, kung makakapasa ba ang quality ng tubig sa coastal road. Ang mudaog sa age group qualifying slots mulaban sa 2025 VinFast Ironman World Championship sa Marbella, Spain sa November 8 to 9, 2025. Yung kagandahan naman sa race natin ngayon, it's a qualifier for the age group women, 70.3, that the top 5 age group finishers can qualify as an invitational slot to the World Championship full distance in Nice. Gibalik usab ang tribo may sugun team competition nga dunay grand prize nga 500,000 pesos. Dunasay Iron Kids Philippines nga usab ka triathlon events alang sa mga bata edad size hangtod 15 anyos. Og ang bag-o nila nga event alang sa kababainhan. Ang Guapa da Buena nga usa ka 5-kilometer run. Sa karon, wala usay pro category. Last year, the only race we had na may pro ay Davao. This year, ang may pro lang sa Pilipinas ay yung Lapu-Lapu naman. So umiikot kung saan may pro. Gibud niya usab sa LGU Davao nga padayon na pagpangandam sa mga safety and security personnel alang sa buong event. Our responders are always doing their training. Even the security sector are also doing some simulation exercises. So in fact, if we do the swim testing for the last 2 times that we did, even our responders were there. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gitukod na sa Pagadian City ang labing-unang Community Tsunami Alerting Station sa Region 9. Samtang Fivox Zamboanga, labing gikabalaka ang dugay ng wala paglihok sa Sulot Trench. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Formal nang gi-turnover sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX, ang ika-86 na Community Tsunami Alerting Station sa Region 9 sa Barangay San Pedro, Pagadian City. Ang maong ekipo, usa ka solar-powered alerting station nga adunay usa ka LED beacon ug electronic siren nga magsilbing warning sa mga komunidad ilabi na sa coastal area sa mga umaabot nga tsunami. Sumala sa FIVOX, usa kini kakalampusan sa lungsod, ilabi pa nga naigo na og tsunami ang lugar niadtong 1976 kundi ubay-ubay gayud ang namatay. Ginapaningkamutan na sab sa ahensya nga mabutangan pa og Community Tsunami Alerting Station ang laing lugar sa Zamboanga Peninsula aron mas paspas ang pagkatag sa impormasyon panahon sa emerhensya. Ilabi pa nga ginakabalakan karon sa FIVOX ang dugay na nga wala paglihok sa Sulot Trench. Base sa datos sa ahensya, ulahing milihok ang Sulot Trench niadtong Setyembre tuig 1897 kung asa miabot sa magnitude 7 ang gikusgon sa linog. Sumala sa FIVOX, kung ugaling mulihok na kini pagbalik, gipaabot nga makamugna kini og magnitude 8 hangtod 8.2 nga gikusgon sa linog. Dili na to maingon mo ng sakit anang kanang monitoring kay dili na to maingon kasi at any time pwede siya mulihok because the average number of earthquakes per day is 20 earthquakes per day. So dito mahibalo sa 20, baka niya tong usa diri sa tong kilid ra. So mo nay kadlo ka nato. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nakuhaan og video ang usa ka babaeng gwardya sa usa ka establishmento sa Cagayan de Oro City nga mibunlot og pusil atol sa panaglalis tali grupo sa usa ka barangay captain sa syudad. Ang hinungdan sa away ang pagkumpunta sa kapitan sa usa ka motor rider nga kaila sa mong gwardya. Ani ang report. Payaso ni gasikyo. Wala po sa dunsal. Saka. Ikaw may nakatigil ba? Ay na lagi. Sa kuha nga video, makita ang usa ka babaeng gwardya nga daw nakalalis ang grupo sa mga lalaki nga gabisikleta palibot sa usa ka establishmento sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City kaganinang buntag. Wala madugay, makita ang maong gwardya nga dunay gibunlot nga pistola. Apan, gilayon niya kining gibalik sa hunos og nagpadayon sa panaglalis. Makita pa nga daw nanila kini sulod sa guardhouse kung asa siya nagbarog. Sa pagsubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao, nasayran nga ang mga biker kay grupo ni Barangay Tablon Captain Romeo Bacaro. Matod sa kapitan, nagbike sila sa National Highway kung asa pag-abot sa crossing, misenya sila nga muagi sila
Hinungdan nga mihunong ang mga sakyanan sa ilang atubangan. Apan, kalit kunong dunay motor nga milusot. Rason nga hapit matud pa sila madisgrasya. Gikompronta nila kini sa usa ka establishmento sa lugar. Kami pa nagigisigitaan, so gibalik ka na mo, kaya mo siyang i-educate. Wala may intensyon nga, amo siyang bagon o kulatahon, wala. Pag-abot ka mo ito, giistoryahan nga, kabalo ba ka sa imong sala? Next time ay nagbuhata. Kaya makakosli siyang problema. Simbako kami nabanggaan, o kami nakakuan sa imo, or nadisgrasya, apil ka imong asawa, madisgrasya ta natay pamilya. Hinoon, nahusay ang komprontasyon nila sa motor rider og milakaw ang kapitan pabalik sa highway. Apan natingala siya nga wala misunod ang iya mga kauban, rason nga mibalik siya sa lugar. Dito na niya naabtan nga naglalis na ang iyang grupo ug ang mga gwardya sa establishmento nga misangpot na sa pagbunlot sa pusil sa babaeng gwardya. Dito sa video ako nakita, nagkuha siyang armas, yang gikasa. So nakaingon ko nga matay, kung gipusil ko ato ako'y kasayuran, kaya naghawid ng tao boss bike, nga mura among tao istorya nga ayaw ma'am, wala may apel, humana ang problema. Nasayrang magkaila among babaeng gwardya ug ang motor rider. Nakiglalis daw kini kalabot sa pagkumpronta sa grupo sa kapitan ngadto sa rider. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao among establishmento kung asa nahitabo ang panaglalis ug miatubang kanamo ang head security guard. Sumala niya, ginaimbestigahan na sa ilang security agency among gwardya kinsa wala na mihatag og pahayag. Dili dapat gud sir. Dili dapat gud nga mag bunot-bunot sa armas kay ang ikuan man gud sa amo nga bahin sa amo panarbaho ang kanang bahin sa armas. Amo ra na siya ang kuan og kanang for emergency nga naagoy kanang o kanang threat gud nga as in nga mag example lang kanang tao nga mag kuan nga na siya dalang nga mga weapon o mga armas. Gitawagan na sab daw sa kapitan ang management sa mong establishmento aron mahisgutan ang gihimo sa ilang gwardya. Ginalantaw sab niya ang mga posibleng legal action alang nasab sa iyang proteksyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpaymangno ang Department of Agrarian Reform Region 9 ngadto sa mga mag-uuma sa riyon kinsa nakadawat na og land title sa buhatan nga likayan ang premature and illegal conversion of land. Sa tala sa DAR Region 9 miabot sa kapin 13,000 ang total land titles nga gipang-apod-apod ngadto sa kapin 12,000 ka agrarian reform beneficiaries sugod July 1, 2022 hangtod May 31 ning tuiga sa Zamboanga Peninsula. Mukabat sab sa halos 20,000 hectares of land ang totally distributed sa mga ARB sa Region 9. Gibutyag sab sa ahensya nga duna pay nabilin nga 78 land holdings ang gipaubos pa sa land acquisition and distribution nga nakatakdang makumpleto sa tuig 2028. Matud sa DAR 9, ang mga luna nga nahatag nila angay tamnan sa mga benepisyaryo nga mga mag-uuma ug mga agricultural crops sama sa lubi, goma, humay ug uban pa. Apan nagpaymangno ang buhatan nga bawal kining ipaubos sa premature and illegal conversion gawas sa agrikultura ubos sa 10-year prohibitory period. Subay kuno kini sa RA 6657 kon Comprehensive Agrarian Reform Law. Kaping libo ka mga panimalay sa mga barangay nga nahimong ground zero niadtong Zamboanga Siege ang maserbisyuhan pagbalik og patubig tungod sa gire-develop nga water system facility. Gipangunahan sa Zamboanga City Water District ang pag-inaugurate sa gire-develop nga water system facility nga gipahigayon sa production site sa Barangay Santa Catalina ug Santa Barbara sa Zamboanga City. Duna kini total nga 200 cubic meter ground and overhead tanks nga mukaba sa kapin 94.5 million pesos. Kay numduman nga nadanyo sang daang water system facility sa upat ka mga barangay sa syudad gumikan sa Zamboanga Siege niadtong 2013. Sa karon gibana-bana ang ana sa 1,333 ka mga panimalay sa Barangay Santa Catalina, Santa Barbara, Kasanyangan ug Rio Hondo ang dunay paigo nga tubig mainom tungod niini. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. O bisita ang official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanabog sa atong mga kapuso abroad. Panay lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas da komisyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasud. Happy weekend ug bag-amting kita mga kapuso.